Hi guys, and welcome again to the Rooftop Tower Garden. Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload dito sa ating show, no? Kasi pag summer ganito, napakainit. At ngayon, ngayong episode na ito, ang ituturo ko sa inyo ay paano magtanim ng singkamas. Alam niyo ba yung singkamas? Naaalala ko yan nung bata pa ako. It's either ilalagay yan sa gulay or sa lumpia, or itutuhog mo siya sa stick na may kasamang bagoong sa ibabaw. Yung nabibili natin sa labas. Ayan. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano siya pinopropagate. So, ayan. So, ito, napansin natin, yung nandoon sa lalagyan natin ng gulay sa baba, may tumubong kaunti. Pero alam mo yun ba, ang English ng singkamas ay, alam ko, turnips. So, hindi ko lang kung may iba pang English ng singkamas. So, turnips. May tumutubo. Ayan, o. Tapos, ang ginawa natin, sinubukan nating itanim ito doon sa lupa. Ngayon na we found out na nabubulok lang siya. Tapos, sinubukan naman namin one time, pinutol na lang natin to. Ayan. Ayan. Tapos, pwede pa lang itanim to. So, aside from this, ang singkamas or ang turnips ay ganito pala ang itsura ng kanyang dahon. Ayan, o. So, para siyang clover. Ayan. Tapos alam nyo ba na ang singkamas, syempre kasama siya sa kantang bahay ko. Yan naman si airplane, no? Daan na kasi sa alam nyo ba na ang singkamas ay mayaman sa vitamins and minerals at mayaman din ito sa para siyang pakwan yung marami siyang water. So masarap siyang kainin lalo na summer, lalo pag galing sa ref. Sasawsaw niyo sa patoong, sa asin or sa patis. Yan ang paborito sa singkamas. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano itanim itong mga suhe ng singkamas natin. Ayan, so itatanim natin to. Pero bago ko itanim to, papakita ko muna sa inyo na ito, tingnan nyo. Ayan. Ito na siya, oh. Ito na siya. Ayan. Tinanim ko to 2 weeks ago. So maganda pala to na pag pumapal itong ganon, aabuti natin ito sa kabila. So, para magkaroon ng living itong table natin. Ayan, itsura niya. Ayan. So, itanim na natin itong ating suhe. So, madali lang naman. Ilahin natin itong makamit. Ayan. Actually, hindi lang sa suhe nyo siya pwedeng itanim. Kasi ito palang turnips or singkamas, nagkakaroon din siya ng bulaklak. Yung bulaklak niya nagkakaroon ng buto kapag fertilized. Pero alam ko may mga nabibiling buto rin ng singkamas. Ayan, so nakita na natin paano tinatanim yung singkamas. Pero alam nyo ba na kung mas malaki yung lugar natin dito, hindi lang sa paso, sa farm, inaabot pala ito ng 3 to 5 months bago natin siya ma-harvest. So, mas maganda siguro kung mas malaking area natin sa pagtatanim ng singkamas. Pero dito sa rooftop natin, nasubukan na natin magtanim ng melon at pakwan. Mubra naman. Nakapagpatubo na tayo ng melon at pakwan dati at nakain na rin natin yung bunga ng melon at pakwan. Pero itong singkamas, this is the first time na nagtanim tayo dito sa rooftop. Siguro, ang magiging benefit na lang dito sa atin ay siguro pag namulaklak to at nakakuha tayo ng buto, magkakaroon tayo ng seeds ng singkamas at syempre yung shade na binibigay nitong mga dahon. So ayan, so ito meron pa ako isa dito, mamaya tatalupan ko to, sasawsaw ko sa bagoong habang nanonood ng Netflix. Ayan, so syempre alam naman nating lahat na ang singkamas ay kapamilya siya ng mga kamote, mga sibuyas, root crop siya in short. So siya yung pinaka root crop o yung ugat nitong, ito yung pinaka dahon. Tapos yung kinakain dito syempre itong pinaka yung bunga niya, yung kanyang ugat. So, it's it. Okay? Ayan. So, sana nagustuhan nyo yung ating episode for today, Rooftop Tower Garden. I'm Brother Peter Reyes. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to comment down below kung gusto nyo pumunta rito sa rooftop na. Actually, may mga bisita tayong darating sa mga darating na araw, mga sikat na vloggers. At iaano rin natin sila rito, papupuntahin natin sila rito para sila ay makapag-vlog sa ating rooftop tower garden. Okay?
So, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button para sa ating mga latest update. So, hanggang sa muli, I'm Brother Peter Reyes. Bye!